Paano gumawa ng farm kung wala pa naman tayong malaking puhunan? May iba-ibang aspeto rin na po pwede nating tingnan kapag namamalagi tayo sa farm or hindi tayo namamalagi. Yun muna i-assist natin kung kaya nating puntahan araw-araw ay meron tayong pwedeng alagaan. Pero kung minsan lamang tayo pumunta, pwede pa rin mabuo yung lote o lupa natin bilang farm. Bago tayo pumunta sa pag-uumpisa na mag-alaga ng hayop, unahin muna natin kapag pinakaumpisa pa lamang natin at naglilinis pa lamang tayo doon sa ating lokasyon. Kapag hindi natin ito mapupuntahan araw-araw ay maigi na magtanim tayo muna ng mga saging, mga prutas, niyog, mga crops na pwedeng itanim katulad ng kasava, kamote, gabi, ube at marami pang iba. Usually sa ganung pag-uumpisa ay ginagawa ko yon sa panahon ng tag-ulan para hindi ko na kailangan diligan yung aking tinatanim ng mga halaman. Para sa darating na tag-init ay matibay at malalim na rin yung ugat ng ating mga tinatanim na kaya na mabuhay sa sarili niya at pupuntahan na lamang natin paminsan-minsan para linisan. At kapag naman plano din natin na mag-alaga ng mga hayop ay maaari din tayo magtanim ng mga natural na pwedeng ipakain sa mga alaga natin. Actually maganda rin pagsamahin itong pag-aalaga ng hayop tsaka yung pagtatanim dahil yung mga alaga natin kumakain ng mga pananim na pwede natin ibigay sa kanila habang yung mga dumi nila ay pwede natin gamitin bilang organic fertilizer sa ating mga halaman. Pero sa panahon na yon na meron na tayong alagang hayop ay kailangan natin silang puntahan araw-araw, umaga at hapon sapagkat kailangan natin silang arugain. Kailangan meron silang access sa maiinom na tubig at yung pagkain natin sa kanila tuwing umaga at hapon. Mas maganda ito kapag tayo nakatira mismo sa bukid at meron tayong trabaho pauli-uli na lamang tayo doon umaga at hapon para sigurado maaruga natin yung mga alaga natin. At dito po pwede tayo mag-umpisa kahit kaunti lang dahil sideline pa lamang din naman ito at base sa aking experience kapag nag-umpisa tayo sa konti pa lamang hindi pa naman natin ramdam yung gastos. Actually sa amin nararamdaman ko yung bigat ng gastusin doon sa pagkain no medyo madami na sila. Pero sa panahon na yun naman kapag marami na sila ay kapag madiskarte naman tayo magbenta tayo ng mga alaga ay meron din tayong pambili ng patuka habang pinapadami pa natin yung ibang mga breeders natin. Pagdating sa pag-aalaga ng manok meron din tayong mga pangunahing pangangailangan katulad ng pabahay sa kanila. Although yung mga napapansin natin sa mga native chicken minsan tumitira yan sa mga puno kaya lang minsan layas yan. Minsan di na nauwi kung saan saang puno na rin sila tumitira. Parang ibon na rin. Kaya't maigi din ay meron tayong housing sa kanila kahit simple lamang nalalagyan natin ng net paikot tapos meron lang bubong kahit trapal muna or sako kung konti lang naman ay pwede na natin yung pagtiyagaan muna sa pag-uumpisa pa lamang natin na mag-alaga. Ang kagandahan din kasi pag meron tayong housing ng mga manok natin sa panahon na merong mga sisiw madali nating i-handle pwede natin silang ilagay muna doon sa loob habang pinapalaki pa lamang natin yung sisiw. Nasusuportahan natin yun ng chick booster at pagka nagpapalaki pa naman tayo ng konting mga sisiw kahit nga 1 kilong chick booster ay matagal na rin nauubos yan. May iba-iba rin pagbubrooding ng mga sisiw. Maaari rin kung native naman yung alaga natin ay isama natin sa inahin tsaka yung mga sisiw kasama niya doon sa loob ng kulungan papakainin natin sila. Sa experience ko mas less ang mortality sa ganong paraan or kapag gusto naman natin na mabilis muling mangitlog yung ating inahing manok ay maaaring ihiwalay natin yung sisiw pero gagamit tayo ng ilaw bilang pampainit doon sa mga sisiw natin. Ngunit sa ganong paraan minsan sa experience ko ay may pagkakataon ng mga mortality kumpara doon sa sinasama natin sa inahin yung mga sisiw. Ang kagandahan naman kapag kasama ng inahin yung mga sisiw niya mas less yung gastos mo kasi wala kang babayaran sa kuryente tapos yun nga mas maalalayan ng inahin yung kanyang mga sisiw. Sa panahon na umabot sa mga 2 linggo na ay pwede na rin natin pakawalan sa ating silog yung inahing manok kasama ng kanyang mga sisiw at malalakas na yon which is tuturuan na rin ng inahin yung kanyang sisiw na kumain ng mga kung anong available dun sa silong natin. May mga anay, mga insekto, kinakain din nila yan. Isa pa din kung maliit naman yung ating espasyo ay maaari din tayo mag-alaga ng mga pang-itlog na mga manok which is nasa loob lamang ng kulungan. Papakainin lamang natin sila ng feeds naman na pampaitlog o yung mga laying mash para meron tayo palagi na harvest na itlog doon sa ating silong na kahit meron tayong 2 inahing manok na pwede rin natin paresa ng barako para fertile yung itlog. May option tayo na gawin yung pang-ulam or ating papalimliman para magiging manok na naman na dagdag doon sa ating silong. Isa rin talaga yun sa napakasimple din na pag-aalaga ng hayop yung pag-aalaga natin ng mga manok. At kapag medyo maliitin yung ating espasyo at meron mga dumi ng mga manok doon ay maaari nating tanggalin yon na siyang gagamitin naman nating pang fertilizer doon sa mga halaman natin sa paligid. Kaya't bukod doon sa na-harvest nating itlog or karne ng mga alaga natin, meron pa tayong isa pang benepisyo na nakukuha kung meron tayong mga pananim sa ating paligid. Dito sa amin kaya medyo naparami din natin itong mga alaga natin dahil nga sa espasyo ay meron din tayo sapagkat niyugan itong lugar namin sa bukid. So sa ilalim ng niyugan naglalagay tayo ng iba-ibang mga alaga. At bukod nga doon sa mga manok, mga pabo, meron din tayong gansa ay meron ting alagang kambing. Sa pag-alaga naman ng kambing ay maigi rin na meron tayong housing sa kanila na meron silang mauuwian tuwing gabi or tuwing tag-ulan ay kailangan nila meron silang nasisilungan. Maganda ang pag-alaga ng kambing lalo na kung maraming damo sa lugar natin sapagkat libre ang kanilang kinakain. Hindi na natin kailangang bilhin. Ngunit itong kambing ay hindi maaaring alagaan sa ating silong lamang kung medyo maliit yung silong sapagkat kukulangin yung mga damo na meron dun sa silong. Maliban na lang kung tatsagain natin na sila ay ating kukuhanan ng mga pakain, mga damo-damo
damo. Dahil meron ding iba-ibang klaseng pag-aalaga nitong kambing. At madalas nga ang mga kambing ay nakapastol lamang or hinahayaan natin sa ating ilalim ng niyugan na kumakain ng mga damo. Meron ding mga nag-alaga ng kambing na nasa loob naman ng isang kulungan na kahit medyo maliit yung kanilang lupa, yung area na bakante, yun yung kanilang pinupuno ng pagtatanim ng mga napier grass, mga mais, yun yung hinaharvest nila, yung mga dahon nun, at sinachop at pinapakain nila doon sa kanilang mga kambing. Pero araw-araw kailangan nilang mangumpay o manguha ng mga pakain dahil nakakulong lang yung kambing. Pero meron din naman may kulungan yung kambing, tas nakalambat, tas bababa na lamang yung kambing kapag nais nilang kumain. Actually, yun yung aming paraan. Yun yung isa sa pag-alaga na hindi din masyadong matrabaho. Ngunit, kailangan lamang din natin obserbahan yung kambing natin sa panahon na tingin natin ay mabulate. Ay kailangan din natin silang purgahin or kapag tingin natin ay meron pagkukulang doon sa kanilang vitamina sa katawan, kailangan din natin silang bigyan ng vitamins. Pero kapag kita naman natin maganda yung kalusugan, maganda yung pangangatawan ng kambing natin, nakakuha sila ng sapat na pagkain, sa amin ay hindi na namin yung binibigyan ng vitamins. At may mga kambing nga rin kaming hindi na rin namin pinupurga, ay okay naman, tuloy-tuloy din naman silang dumadami at nanganak. So yun yung pinakamalaking advantage na alaga natin yung kambing kasi wala tayong ginagastos masyado. Hindi katulad ng mga baboy at manok, kailangan din natin bilhan. Although pwede tayong magpakain ng mga organic, ng mga mais, darak doon sa mga manok natin, azola, madre de agua, po pwede natin bigyan yan ng mga manok natin. Sa mga baboy namin, nung pinakaumpisa namin pag-aalaga ng baboy ay ganito na talaga, nakatali yung mga baboy, gumagala ang mga biik sa ilalim ng mga punong kahoy. Tapos kapag manganak yung ating inahing baboy, tsaka natin lagyan sila ng trapal na masisilungan sapagkat napaka-sensitive ng mga biik. Kapag sila ay nababasa sa ulan na hindi sinasadya, ay maaari silang magkadayariya, magkakasakit, sinisipon, inuubo. Nababanggit natin yung hindi sinasadya sapagkat minsan yung tulugan mismo nila doon sila nababasa. Pero may pagkakataon na ang mga biik gusto rin nila kapag umuulan, sumusugod sila sa may ulanan. So yun naman ay walang problema kasi gusto nila. Ibig sabihin sila ay naiinitan kahit gusto nilang gawin yon. Pero kapag nilalamig na yan sila, nagtatago yan. Mahalaga yung taguan nila ay hindi sila na-force doon na mababasa. Kailangan tuyo din yung kanilang higaan. Yun yung isa rin sa napakahalaga pagdating dito sa mga biik natin. Naobserbahan rin namin na kapag malalaking baboy na ay mainit yung katawan nila, gustong-gusto nila lagi doon sa may putikan. Kaya madalas nga doon sa pinaglalagyan natin ng mga baboy sa pinagtatalian, nagiging maputik yun at talagang minsay sinasadya nga nila kasi nandun sila lagi tumatambay, nandun sila nagalublob. Yun yung gustong-gusto ng mga inahing baboy. At kagalingan naman din sa mga baboy na ganon, mga nakatali sanay sa ganon, ay usually dumudumi sila sa ibang lugar. Meron silang area dumihan, meron silang area na kainan, meron silang area na kung saan sila gumagawa ng kanilang pond. Sa panahon na sobrang maputik na rin yung ating pinaglalagyan, ay maaari din natin silang ilipat sa ibang lokasyon na naman. Para bagong damo na naman, kakainin nila yon, tas bungkal na naman at kinukuha nila yung mga earthworms, mga insekto na nandun sa ilalim ng lupa. Sa amin nga na low budget nung nag-umpisa, ay ganito yung aming paraan ng pag-aalaga. Nakatali yung inahing baboy. At nung panahon nga na bukid pa tong lugar namin at grabe pa madami mga damo, ay pinapakawalan nga lang namin yung mga baboy. So umpisa lang, nilalagyan natin sila ng kulungan, nilambat lamang na espasyo doon sa ilalim na aming kubo. Tapos nandun muna sila habang medyo lumaki ng konti at masasanay sila na kapag kumakain ay umuwi doon. Tapos binubuksan namin yung gate noon, labas-masok sila. Paglabas nila, kakain yan sila, magbubungkal kung saan-saan. At napakalawak naman, nasa 7 hectares yung kanilang galaan na walang ibang bahay kundi kami lang nandun. So pagkahapon naman, pag tinawag na yan sila, uuwi na yan at papakainin na naman namin doon. Kaya talagang ang lalaki ng mga baboy namin noon kahit nga hindi pa uso noon ang feeds. Ang pakain lamang namin yung mga laglag na niyog, kangkong, darak ng palay at maraming kung ano yung mga available sa paligid, mga prutas, nakakain din ng mga baboy namin yan at yung mga insekto na nakikita nila doon sa lupa. Kaya minsan hindi naman talaga kailangan agad-agad ay magtayo tayo ng mga piggery agad kapag yung space naman natin ay nasa bukid naman, nasa gitna ng bukid. Actually sa observation ko nga, hindi nga naman maamoy din kapag nakatali yung ating mga baboy, lalo na kung more on natural yung ating pakain sa kanila, hindi maamoy kasi mabilis din natutuyo yung mga dumi nila doon sa lupa. Hindi katulad na nasa pigiri, naiipon yung mga dumi nila kahit kung wala kang septic tank, ayun, minsan nag-aamoy. Depende rin naman sa gamit na feeds. Sa ngayon nga, may magandang feeds din na talagang naglilesen ng amoy ng mga dumi ng baboy katulad ng ginagamit natin ngayon, yung BMEG na feeds. Nababanggit ko lang kahit nga itong bidyong to ay hindi naman ito sponsored ng BMEG. Dahil napatunayan ko talaga din sa pag-alaga namin na nagliles yung amoy tsaka maganda yung katawan ng mga baboy na pinapalaki namin doon. Meron nga rin tayo napapansin, meron silang malawak na lambat. Yung mga nag-alaga ng mga native pig naman. Kung doon sa lugar natin ay yung native pig ay maganda yung market, lalo na sa mga mahilig maglitsyon, no, may mga litsonan, maganda ang native pig farming. No, maglambat lang tayo ng napakalawak, lagyan natin ng, dapat yung kanilang lambat ay matibay din, maganda, sementado na nga eh.
para hindi talaga mabubungkal o hindi makakawala yung mga baboy. Kasi ang baboy mahilig magbungkal at mahilig yan lumusot kapag meron silang lusutan na maliliit, no? Kaya't maigi yung talagang saradong-sarado yung baba. Tapos kahit yung sa ibabaw alambre na lang, no? So pwede tayong gumawa ng kulungan ng mga alaga nating native pig. So pwede tayong magparami niyan, which is pwede natin pakainin yan ng mga kangkong, more on mga natural lang. Yung mga laglag na prutas, yung mga sira-sirang prutas, mga gulay sa palengke, pwede tayong mangolekta yung mga patapon na sanang gulay, pwede natin lutuin yan, ipakain natin sa ating mga alaga. Malaking tulong yan at organic pa nga yan, napakasarap niyan, lalo na yung mga prutas din, no, na galing sa palengke. At marami pang iba actually. Pwede rin tayo magtanim ng mga napier grass, magtanim ng mga azolla, madre de agua, kangkong, at marami pang ibang pwedeng itanim, mga saging. Yung bunga ng saging ating pambenta, yung mga dahon katawan ng saging, pwede natin ibigay sa mga alaga or sa panahon na may tanim tayong saging at yung saging ay sira, no, or bunsalo kung tawagin dito sa amin, ay hindi natin kailangan yung tanggalin lahat. No, dahil pwede natin magamit pa yung napakain ng mga alaga natin. No, so yan yung simpleng aming paraan din dito sa bukid sa pag-uumpisa, lalo na nung panahon na wala pa masyadong malaking puhunan. Kahit ngayon nga wala tayong malaking puhunan, tinutuloy-tuloy lamang natin yung pag-alaga. Dahil habang tumatagal, napakahalaga nung panahon. Dahil habang tumatagal, lalong dumadami yung mga alaga natin. Kahit ngayon pa lang, nag-alaga tayo. So after mga 5 to 10 years, no, ano na kaya ang mangyayari doon sa mga alaga natin? Gaano sila kadami? Sila ba yung magtutuloy-tuloy? Kung maging successful ba tayo doon sa pag-aalaga? Or magkakaroon ba ng problema? No. Pero kung yung mga problema naman, doon tayo matututo, lalo tayong gagaling sa panahon ng pag-aalaga na mas marami, ay mas maganda na yung ating mga natutunan, mas maganda na yung ating pwedeng patunguhan. No, so yan po. Ito muna yung ating may share patungkol dito sa pag-aalaga ng hayop. At muli po, maraming salamat po.